kaya naman pala ang daming ads ng tahanan nyo? Kasi nag-promo kayo. Ayan, hindi po tuloy kayo masaya. Ako po yung lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Isang masagana at masayang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, ang ating gagawa po ng reaction video ay galing po sa channel ni Ders TV. Nasa description po yung link ng kanyang channel, bisitahin po at pakisuportahan na rin. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Ating pag-uusapan ang lumabas ngayong araw na kung saan ay kinawawa na po ang tahanang pinakamasaya. Meron din po akong i-reveal sa inyo mula po ito sa isang legit cover cards tungkol sa ads ng tahanang walang pundasyon. So lahat yan itatalakayin natin, kaya naman sana po itapusin nyo po ang videong ito. Pero bago ang lahat, share ko lang sa inyo ang ads count ng Itbulaga kanina na kung saan sa GAP 1, 31 TV ads po ang nakuha nila, and then sa GAP 2, 29 TV ads, and then sa GAP 3, 36 TV ads. So total of 96 or 95 TV ads po ito. And speaking of ads count, meron po akong ibabahagi sa inyo mula po sa isang legit cover cards na nag-message sa atin sa Ders TV na page kanina na hindi na lang natin papangalanan. Ito po ay tungkol sa ads ng tahanang walang pundasyon, kung bakit marami po ang ads nila. So ganito po ang message niya sa akin. So hindi ko na lang siya papangalanan, okay? Sabi niya, ang latest chika ay 1 plus 4 ang ads ng tape. Meaning, for every 30 second na ads, merong libreng 4 na 30 second na ad. Kaya madami silang ads. So, chika lang naman po yun, possibility na tinatawag. Kaya ganyan po kadami ang ads ng tahanang walang pundasyon. Kasi kung titingnan nyo ang show, isa lang po ata yung sponsors nila. Pero magugulat ka, mataas yung ads count plus mababa din po yung ratings. So how come? Paano yun nangyari? Hanggang sa dito pumasok yung maaring nagpapapromo, ang tahanang walang pundasyon, kaya dumarami yung ads. Kaya yung ibang advertisers, maaring lumipat kasi maaring nagbagsak ng presyo. So ulitin ko lang, maaring, in other word, may posibilidad. Kasi hindi umaayon yung realidad, yung reality sa kanila. And then magugulat ka, daming ads. Kaya questionable po ito sa marami. Samantala pag-usapan naman natin ang kakalabas lamang po na ratings ng mga programa dito sa ating bansa. Particularly po ang mga ratings ng noontime show na kung saan kinawawa na po ang tahanang walang pundasyon. Itchapwera na po sa ratings. Ito po ay for January 23, 2024 Tuesday na kung saan ang tahanang walang pundasyon ay 3.0 ang nakuha. Habang pangalawa naman po ang It's Showtime na merong 3.4% at ang pinakamataas na noontime show ay 4.2%. Itbulaga po ito. So ang Itbulaga po sa ranking ay pang top 13. Ang tahanang pinakamasaya pang 16 at ang It's Showtime po ay pang 15. So lagi pong panghuli ang tahanang pinakamasaya. So nilamon, binalibag at kinawawa po ng It's Showtime at Itbulaga ang tahanang walang pundasyon ng GMA7. Ito ay dahil sa pagpupumilit ng tape na angkinin po ang Itbulaga gayong hindi naman nila ito likha. Kaya taong bayan na po ang umaayaw sa kanila. Pag ito nagtuloy-tuloy, alam nyo na po yung mangyayari. Ang kawawa, yung empleyado na 200 katao. Sana tanggapin na lang nila yung pagkatalo at mag-move forward na lang para matutunan silang tanggapin, di ba, ng taong bayan. Oh, naka-promo naman pala eh. Kaya pala maraming advertisement mga tagapanood. Yun pala yung dahilan yun. Oh, pero hindi pa naman konfirmado yung mga tagapanood. Sabi nga po ni Ders TV, may posibilidad po. Kaya lang po, paano po natin masasagot yung tanong na bakit ang dami nilang advertisement sa kabila nung mababa yung ratings nila. So, ibig sabihin, hindi to posibilidad mga tagapanood. Ibig sabihin, may kabuluhan o may katotohanan yung balitang ganito.
na nagpromo po sila. 1+4 yung promo nila sa ads nila para dumami lang po yung ads nila mga tagapanood. Strategy po. Siyempre pag dumami yung ads nyo, lilipat yung mga ads doon, isipin ng mga tao o isipin ng mga iba, ng mga nanonood na uy, sikat yung tahanang pinakamasaya, ang daming ads, manood kayo. Mga ganun po mga tagapanood eh. Conditioning, mind conditioning po. Pwedeng itawag din doon sa ginagawa nila. Kinokondisyon ng kaisipan ng mga tao na marami silang ads. Ibig sabihin, sumisikat po yung kanilang programa. May ganun din po pala mga tagapanood, no, na promo. Pinopromo na lang yung advertisement. Kung may buy one, take one, sa kanila naman, buy one, take four. Parang ganun po mga tagapanood. Grabe, bagsak presyo mga tagapanood. Parang ano na, pasirang produkto na. O, di ba? Pa-phase out na produkto na, binababa na lang, mina-markdown na lang mga tagapanood. Binababa na lang po yung presyo para mabili at maubos na po. Talagang paubos na po ata talaga yung tape ink ngayon mga tagapanood. Yung tahanang walang pundasyon po, ika nga po, ni Ders TV. Tahanang pinakamasaya pero parang tahanang palubog ata yung ginagawa nila eh. Kasi pa-promo na lang po sila mga tagapanood eh, para dumama yung advertisement. Pero pagdating naman po sa ratings, kinulata sila, binugbog, kinawawa, kulelat mga tagapanood. Wala po tayong magagawa dyan. Sila rin po ang may kagagawa dyan mga tagapanood. Gaya nga po na sinabi ni Ders TV, inagaw po nila yung titulo ng Itbulaga eh. Which is kinagalit po ng maraming tao na sumusubaybay po sa Itbulaga na may TBJ. Pero kung dati pa lang po mga tagapanood, hindi nila pinakailaman yung Itbulaga o sabihin na natin naghiwalay-walay po sila ng landas at ibinigay na po sa TBJ yung Itbulaga. Tapos nagkaroon po sila ng sarili nilang programa o kahit ito po man ang ginamit nilang tahanang pinakamasaya, hindi po mangyayari yung ganito mga tagapanood. Tingin ko po, mag-iiba po yung sitwasyon. Di ba? Nasa GMA7 po sila eh. Malaking network po yan mga tagapanood. Ang dami na pong fanbase ng GMA7 eh. Hindi po ba at malakas po ang signal nila, hindi po katulad ng TV5. Sobrang awawa po. Dahil mahihina po yung mga reception sa iba't ibang lugar. Dami nga pong reklamo eh. Pero bakit po natalo pa sila? Nang 80 pa lang po doon noon. Mga tagapanood, wala pa sa kanila yung Itbulaga sa TBJ. Talo na po sila. Ngayon pa po kaya na nasa TBJ ng Itbulaga, abalalo po silang makakawawa neto. Kahit na nakapromo pa po ng ads ang Tape Inc. So yun lang po mga tagapanood, na nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. Kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video nating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.